Binigyan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang Iran ng 48 oras para buksan muli ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang halos 20% ng pandigdigang supply ng langis at gas. Kung magpatuloy ang blockade, nangako si Trump na atakihin lahat ng energy facilities ng Islamikong Republika. Bilang tugon, nagbanta ang Iran na ilulubog ang buong rehiyon ng Gitnang Silangan sa impyernong kalagayan. Nagbanta ang Iran na paputukan ng mga missile ang critical na infrastruktura ng lahat ng kalapit na bansa, sirain ang desalination plant at mga internet cable sa riyon na magdudulot ng pagkawala ng koneksyon sa labas ng mundo. Sa Iran, hayagang sinabi nila na kung aatakehin ni Trump ang kanilang sektor ng enerhiya, ibabalik nila ang buong rehiyon sa panahon ng bato. Nagbanta rin ang Iran na isasara nila ang Strait of Hormuz para sa lahat, hindi lang sa kanilang kalaban kung mangyari yon. Para patunayang seryoso sila, umatake ang Iran sa sarili nilang teritoryo, lalo na sa dalawang lungsod malapit sa nuclear facility sa timog ng bansa. Ang pangalan ko ay Alexei Petsi, tara't pag-usapan natin ito. Ang pangalan ko ay Alexei Petsi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate, mag-subscribe o maging sponsor sa YouTube. Paano ito gagawin? Nasa video description ang mga link at detalye. Maraming salamat sa anumang suporta. Binigyan ni Pangulong Donald Trump ng US ang Iran ng 48 oras para muling buksan ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng halos 20% ng supply ng langis at gas sa mundo. Kung magpatuloy ang blockade, nangako si Trump na tatargetin niya ang mga pasilidad ng enerhiya. Ito ang kanyang pahayag. Kung hindi bubuksan ng Iran ng buo ang Strait of Hormuz at hindi titigil sa pagbabanta sa loob ng 48 oras mula ngayon, tatamaan at wawasakin ng Estados Unidos ng Amerika ang kanilang maraming mga planta ng kuryente simula sa pinakamalaki. Mayroon ding 98 planta ng kuryente sa Iran na gumagamit ng natural gas. Kabilang sa pinakamalalaking planta ng kuryente ay ang Domovan sa timog silangan ng Tehran, Ramin sa hilaga ng Ahvaz at Kerman sa Chatrud. Ang banta ni Trump ay maaring tumukoy din sa nuclear power plant sa Bushehr na isa ring napakalagang target. Ipinapakita ng banta ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon kumpara sa nangyari kahapon. Sa kabilang banda, iminungkahi ni Trump na itigil ang digmaan nang hindi binubuksan ang Strait of Hormuz na nagpapakitang malaki ng naging problema ng kipot at hindi niya ito kayang talikuran kahit gusto niyang makalabas sa digmaan. Kahapon lang ay sinabi ni Trump na hindi naman talaga kailangan ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz at wala siyang balak na gumawa ng kahit ano tungkol dito. Bukod pa rito, noon Biyernes ng hapon, mahigit 24 na oras bago ang bagong banta, sinabi ni Trump na pinag-iisipan niyang itigil ang operasyong militar nang hindi nire-resolba ang issue tungkol sa Strait of Hormuz. At kailangan kong sabihin ito, kung talagang aalis ang Estados Unidos nang hindi binubuksan ang Strait of Hormuz, iiwan nila ang ibang mga bansa na mag-isa sa krisis sa ekonomiya na dulot ng digmaan na si Trump mismo ang nagsimula. Sabi ni Trump na walang epekto sa Amerika ang sitwasyon sa kipot, kasinungalingan niyon. Pagkatapos isara ang kipot, umabot sa halos $4 ang karaniwang presyo ng galon ng gasolina sa Estados Unidos, mahigit $1 na mas mataas kumpara noong nakaraang buwan. Hindi pinalampas ng Iran ang banta ni Trump nang walang tugon. Ipinahayag ng militar na pamunuan ng bansa na tatargetin nila ang mga pamunahing infrastruktura sa gitnang silangan, partikular na ang enerhiya at impormasyong teknikal. Narito ang CP. Kung aatakihin ng kalaban ang fuel at energy infrastructure ng Iran, lahat ng energy, information technology at desalination infrastructure na pagmamay-ari ng Estados Unidos at ng rehimen sa rehiyon ay magiging target. Pagkatapos, idinagdag ni Muhammad Baghir Ghalibaf, tagapagsalita ng parlamento ng Iran at isa sa pinakamataas na sibilyang leader ng bansa na ang Iran, ayon sa kanya, ay tuluyang wawasakin ang mahahalagang infrastruktura, kasama pati mga pasilidad ng enerhiya at langis sa rehiyon at patuloy na tataas ang presyo ng langis sa matagal na panahon. Ipinapakita ng pahayag na gagawin ng Iran ang lahat para mapanatili ang kanilang rehimen. Dahil sa Tehran, nagbabanta silang sirain pati ang mga pasilidad ng desalination. Na nangangahulugan na ang mga tao sa Saudi Arabia,
Qatar, Oman, Bahrain at Kuwait ay maaring mawalan ng inuming tubig dahil usapin ng kaligtasan ang mga desalination plant sa gitnang silangan. Bukod pa rito, nagbabanta ang Iran na sirain ang mga underwater cable na hindi lang nagbibigay ng internet sa reyon, kundi nag-uugnay din sa buong sistema ng bangko ng reyon sa Europa, Asia at Afrika. At sa gitna ng mga banta na ito, noong gabi ng Marso 21, inatake ng Iran ang lungsod ng Dimona at Arad sa timog ng Israel. Malapit dito matatagpuan ang research center para sa nuclear energy. Hindi napabagsak ang mga ballistic missile at tumama ang mga ito sa isang mapayapang lungsod. Sa ngayon, may ulat na 175 ang nasugatan. Sa Arad, dahil sa direktang tama ng ballistic missile sa isang residential area, hindi bababa sa 115 katao ang nasugatan. Siyam ang malubha ang lagay kasama ang 5 taong gulang na batang babae. Sa Dimona, 60 katao ang nasugatan matapos tamaan ang residential area, kabilang ang isang 12 anyos na batang lalaki na tinamaan ng shrapnel. At malinaw na ngayon na gusto ng Iran na ipakita na kaya nilang tamaan ang nuclear facility ng Israel. Dahil ang sentro ng pananaliksik sa nuclear energy na matatagpuan sa disyerto ng Negev ay nasa 10 kilometro lang mula sa Dimona at 30 kilometro mula sa Arad. Bago ang pag-atake, ipinabatid ng Iran sa IAEA ang pag-atake ng US at Israel sa kanilang uranium enrichment plant sa Natanz at inihayag ang paglulunsad ng mga missile sa Dimona bilang tugon. Dapat ding tandaan na ang Nuclear Research Center na ipinangalan kay Shimon Peres ay may mahalagang papel sa programa ng Israel sa paggawa ng nuclear na armas na ang pag-iral nito ay hindi kinukumpirma o itinatanggi ng bansang Hudyo. Mahalagang tandaan na aktual na hinarangan ng Iran ang Strait of Hormuz matapos magsimula ang operasyong militar ng US at Israel noong Pebrero 28. At ayon sa S&P Global, ang bilang ng mga dumadaan sa transportasyong arterya na ito ay bumaba ng 76%. Mga 3,200 barko ang naipit sa Persian Gulf. Halos lahat ng pagtatangkang tumawid sa Strait of Hormuz ay hinarang ng Iran gamit ang drone sa dagat at himpapawid. Gumamit din ito ng mga misil pati laban sa barko. Sa Golpo ng Oman at Persian Gulf, hindi bababa sa 22 barko ang naapektuhan. Ilan ay dahil sa direktang pag-atake. Ang pagharang sa Strait of Hormuz at mga pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng mga bansa sa Persian Gulf ay nagdulot ng matinding pagkaantala sa supply ng enerhiya at biglaang pagtaas ng presyo ng langis, gas at mga patabak. Nanawagan na si Trump sa Europa at iba pang bansa na makiisa sa hakbang militar para muling buksan ang kipot. На ряд союзников, например, Франция. At tumanggi ang Alemanya. Noong Marso 20, inilunsad ng Estados Unidos ang operasyon para linisin ang kipot ng Hormuz at may pagpatuloy ang paglalayag ng mga barko. Kasama rito ang paggamit nila ng mga eroplanong pandigma para umatake sa mga barkong pandigma ng Iran at mga helikopter na Apache sa pakikipaglaban sa mga drone. Layunin nito na bigyang kakayahan ang mga barko ng hukbong dagat ng Estados Unidos na makapasok sa kipot ng Hormuz, magbigay ng seguridad at mag-escort sa mga komersyal na barko papasok at palabas ng Persian Gulf. Ngunit hindi pa tiyak kung ano ang magiging resulta ng bagong ultimatum ni Donald Trump dahil malinaw na hindi layunin ng Iran na buksan ang kipot ng Hormuz dahil nauunawaan nilang ito ang pinakamakapangyarihang sandata nila sa digmaan sa ngayon. Dito ko tatapusin. I-comment ang opinyon at konklusyon ninyo sa baba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Ang mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Inaanyayahan ko rin kayong mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description din ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.